Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po idadako ngayon sa Prayer for Israel. At bago po tayo manalangin para sa bansa Israel, gusto ko po muna mag-share sa inyo tungkol sa ano ba ang pagkapili ng Diyos sa bansang Israel. Ito po yung matatagpuan natin sa Book of Romans, chapter 9, verse 4 hanggang 5. Ito po ang nasasaad po dito. Sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Pinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian, sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila rin ipinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. At sa verse 5 po, sabi po dito, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka, si Abraham, si Isaac, si Jacob, at si David. Ayan po. Lahat po yan ay nagmula sa Israel. At tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo mismo na ating Panginoon ay nagmula sa lahi Israelita. Kaya nga po, sabi din po dito, bakit ganun? Ang kataas-taasan Diyos mismo ang nagpumili sa bansang Israel. At sabi nga po sa verse 16 ng chapter 9, na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Ayan po. At sabi din po dito sa verses 30 na ang mga Israelita ay nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, ngunit sila ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sabi nga po, sasaad ang pananampalataya, tayong ibubilang na matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. At yan po ang naging kabiguan ng mga Israelita. Ngunit sabi nga ni Pablo, sabi nga niya sa chapter 10 ng Book of Romans, sabi niya, mga kapatid, pinakananais ng puso ko at inadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Sabi sa verse 3, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sabi pa sa verse 4 ng chapter 10, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga po, dito po makikita natin na ano ang mga naging dahilan kung bakit ang bansang Israel ay nagmatigas na sumunod sa pamamaraan ng Diyos. Pero sabi po, dumako po tayo sa chapter 11 na kinahabagan ng Diyos ang Israel. At ayon po sa chapter 26, bago po mag-26, sabi dito, ang pagpamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sabi sa verse 26, sa parang ito, maliligtas ang buong Israel tulad ng nasusulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at tayong mga hintil ang nakinabang dito. Ngunit dahil sila ang hinirang ng Diyos, sila may mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno.
Ayon din sa verse 29, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawang. Sa verse 30, noong tayo daw mga hindi pa sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos. Kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos at ang mga Hudyo na may sumuway sa kalooban ng Diyos. Kayo ba man, sabi sa verse 31, kayo din naman dahil sa habag ng Diyos na ating naranasan mga hindi sinuway. Naman ngayon ang mga Hudyo ang Diyos, nang sa gayon maranasan nila ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin sa pagsuway ang lahat ng tao upang maipadaman niya sa kanila ang kanyang habag. Yan. Yan po. So, sabi naman sa Genesis, ito po ating verse para sa Genesis, para sa pananalangin natin para sa bansang Israel. Sabi po sa Genesis, chapter 12, verse 3, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. So sinasabi dito, ito yung covenant ng Diyos kay Abraham na kung sino man po ang mag-bless sa bansang Israel, sa lahi ng Israel, ay pagpapalain ng Diyos, at sino man sumumpa sa kanya ay isusumpa din ng Diyos. So, kaya naman po, kung iisipin po natin, madami pong mga bansa ang nakapaligid sa bansang Israel. Pero lahat ng umaaway sa bansang ito ay hindi nagtagumpay. Lahat sila ay nabigo dahil ang Diyos mismo ang kanilang kalaban. Kaya tayo bilang mga nakaranas ng kahabagan ng Diyos, tayo ay inuutusan na ipanalangin natin sila, idulog natin sila sa Diyos na maranasan nila ang kahabagan na atin ang naranasan ngayon. Ito po ang mga prayer points natin para sa bansang Israel. Number 1 po, pray that they would recognize and humble themselves before their Messiah in the person of our Lord Jesus Christ. Dahil hanggang ngayon, ang total population ng mga Jews as of now is 9 million people. Pero ang Christian po, ang mga Christian believer ay nasa 0.3% lang. Wala pang 1% ang mga believer na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya naman makikita natin mula noong panahon na ating Panginoong Jesucristo nang siya magkatawang tao dito sa lupa 2,000 years ago hanggang ngayon ang mga Jew ay nanatiling malayo sila sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. So ang kaligtasan nasasaad sa John 14:6 na ang kaligtasan na mga sabi doon na si Jesus lamang. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. So walang makakapunta, walang makakalapit sa Ama, hindi dadaan sa anak niya na kanyang isinugo na pinapa ating Panginoon sa Kristo. Kaya yung number 1 prayer points natin, we pray that ang mga Jew po, that they would recognize and humble themselves before the Messiah in the person of our Lord Jesus Christ. So ito po yung ating unang ipapanalangin. So let us pray now. Yes, Heavenly Father God, we praise you, Lord God, and we thank you, Father, for your goodness, for your faithfulness, Ama. Salamat kayo ang aming Diyos, Ama, na dumidinig sa amin. Alam po namin, Lord, kami po. Lagi mong dinidinig. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. At kami po ay nagpapakmaba sa iyong harapan, Lord. Tinataas po namin ang mga Israelita, Lord, sa panahon ngayon, Lord God, na sila po iyong kahabagan, Panginoon. We pray, Lord, may you open their spiritual eyes and ears. May you help them, Lord, to know you more, O God. We pray, Lord, na
na tutuklasin nila ang katotohanan tungkol sa iyo, Panginoon, that they will surrender their life to you. Lord Jesus, dalayan po namin na sila po ay mamulat na ang kanilang pananampalataya sa iyo, Lord God. Naman namin na nila ang katotohanan, lalo na po ngayon, sa panahon ngayon ng 20th century, Lord, we pray for them, O God, that they will come to know you, Lord. They will humble before you. That they will seek you, Lord Jesus, and ask for forgiveness, O God. Dahil naman po sa kanila, Lord God, ay hindi alam na sila'y kailangan humingi ng tawad sa iyo. Akala nila, dahil sila'y Jew, hindi na nila kailangan humingi ng tawad. Pero Lord, ang paghingi ng tawad, Panginoon, ang paglapit sa iyo, ang pagpapakambaba sa iyo, Panginoon, Lord God, ay kailangan gawin nila, Panginoon. We pray, Lord, buksan mo ang kanilang spiritual na matatenga na marinig ka nila. Nalahin po namin, Lord, na gamitin mo po, Lord God, yung 0.3% ng mga mananampalataya na yung equivalent ay 30,000 na mga Christian believer, Panginoon. We pray na sila po, Lord God, ay gamitin mo mightily, Lord God, upang ma-share ang gospel. Nalahin po namin, Panginoon. Lord Jesus, na ang mga Israelita, ang mga Jew, Lord God, na sila magpaunuma sa iyo, Lord God. Umibigsan ang kanilang puso't isipan sa iyo, Lord Jesus, na mga maipasa ang katuruan na nagsasaad na ang iba'y nabubuhay sa iyo, Lord. Kasi nangyari sa Holocaust, we pray, Lord, na malaman nila na ikaw, na ang buong good news, ang Bible mismo, Lord, ay ito'y galing sa kanilang lahi, Panginoon. We pray, patulungan mo sila, Lord God. Sila'y makaranas na biyaya mo, Panginoon, ng kaligtasan. At sila po namin nilalapit sa iyo, Lord God. That they will come to know you, Lord God. That they will accept you, Lord Jesus, as their Lord God and Savior of their life. Dahil ang kaligtasan ay nasa iyo namin, Panginoon Jesus. And I pray, Lord, may you touch their heart, O God. Nagamitin mo, Panginoon, ng mga Christian. Dalayan ko po na ang lahat ng mga effort ng mga kapatiran doon, Lord God, ay lahat po ng mga effort doon, Lord God, na siyang nag-evangelize, Lord God. Dalayan po namin na sila po ay pagkalooban po, Lord God, ng favor mo, Panginoon. Pagkalooban mo po sila ng success, Lord God. Nadalayan po namin na marami po, Lord God, na ang 9 million na Jew, Panginoon, ay tunay na makakilala sa iyo at maligtas sila, Lord God. Okay, na sila po ay makalapit sa iyo at sila po, Lord God, at magpakumbaba sa iyo, Lord God. Sabi mo, my people will call and pray and humble themselves and pray. You will turn from their wicked ways, and you will hear us from heaven, and you will forgive their sin and heal their land. Father, have mercy, O God, for this country, for this people, for the people, Israel, Lord God. Na sila, Lord God, at mag-receive and people ng grace and mercy mo. Lord, it's our prayer, O God, in Jesus' name. Amen. And we pray for the second prayer points. Ito for the provision and shelter for the poor and the Holocaust survivor. Dahil nga marami nga po ngayon, sa panahon ngayon, na marami na rin mga may hirap ngayon sa bansang Israel. At even yung mga Holocaust survivors ay nag-struggle. Dahil marami sa kanila ay matatanda na
Usually, ang mga Holocaust survivor ay nasa 80 years old pataas. Kaya naman, marami sa kanila ay walang income. Marami sa kanila ay talagang nakakaranas ng paghihirap. We pray, Father God, para sa prayer request, sa prayer request na to, Lord, for the provision, shelter for the poor and Holocaust survivor. Oh, Father, we pray, oh God, may you, Lord God, provide all of their needs, Father God. Especially, sabi mo, Panginoon, na ang mga kinalulita mo, Panginoon, Lord, ay grabe na mga mahihirap. We pray, Lord, na may you help the government at even ng mga Christian organization. Tulungan mo sila, Panginoon. Tumagal ng effort, Lord God, para sa tulungan ng kanilang mga nagiging mga kababayan. We pray, may provide all of their needs, O God. And we also pray, Father God, na mabigyan ng proper shelter, tirahan ng maayos ang mga nahihirap, Lord God, sa lugar na ito. Ang pinagpaalang bansang ito, Lord God. We pray, Lord, for the Holocaust victim, sa Holocaust survivors, O God. We pray na mapabay po ang kanilang pangangailangan. And we pray, Lord God, na yung shelter na pangangailangan nila, even, Lord, sa panahon ng COVID, Lord God. We pray, Lord God, na mapabay po yung kanilang pangangailangan sa pagkain, sa kanilang pangangailangan as a person, of God. And we pray, Lord God, na tulungan mo din po, Lord God, na mapabay po yun, Lord. Ipuin mo po, Lord God, ang mga mayayamang mga Jew mula sa Amerika. Ipuin mo po, Lord God, ang mga charitable organization na tunay nga magkaroon ng drive para tulungan ang mga mamamayan ng mga poor people dito sa bansang Israel, and even the Holocaust survivors, Lord God, na every year they celebrated, Lord God, yung survivor. Meron silang ginagawang recognition para sa mga survivors. We pray, O God, na hindi yung pamabaliwala, and we pray, Lord, maibigay sa kanila yung nararapat na kabina para sa kanila, lalo po sa mga aged people, na mga survivor na ito, Panginoon. It's our prayer, Lord, in Jesus' name, amen. And number 3, we pray that our country, Philippines, would be a blessing to Israel in various ways. Yes, we pray, Father God, na aming bansa, Panginoon, Lord, ay maging blessing, Panginoon, sa bansang ito ng Israel. Dahil sabi mo nga po, Lord, whoever bless Israel will be blessed by you, Lord God, and whoever curses them will be cursed. Kaya naman, Panginoon, we pray that our country will be a blessing to Israel in various ways, Lord God. At salamat, Panginoon, dahil ang mga kababayan na nagtatrabaho doon as a caregiver, sila nga po, Panginoon, ay naging blessing doon, Lord. We pray, may you give them strength, Lord God, na patuloy nila, Lord God, na panalangin ang kanilang mga employer, lalo na po yung mga born-again Christian, mga friends of Jesus Christ ministries na po sa bansang Israel. We pray, Lord God, natulungan mo po sila na patuloy ng panalangin, Lord, ang bansang Israel, ang kanilang mga amo, ang kanilang mga employer, na sila makakilala sa iyo, Lord God, at patuloy nila pagpalain ang bansang Israel. And we pray, Lord God, po, Lord, aming bansa, Panginoon, ay patuloy na maging blessing, Panginoon, sa bansang Israel, Lord God, like in the form of even in the new generation, Lord God, even in healthcare, Panginoon. Alam po namin advance, Panginoon, ang medicine ng bansang Israel. But we pray, Lord God, na tulungan mo po na ang bansang Pilipinas ang maging blessing, Panginoon, sa bansang Israel, Lord God. At sa lahat po ng mga turista pupunta dyan, Lord, maging blessing po. Lalo na ang mga Pilipino na nais talaga makarating dyan, that we will come to visit, that we will come
to become obedience, Lord, that visit Israel to bless Israel, Panginoon. At hindi lang po sa form ng tourism, kundi sa lahat po ng various areas of God, ay maging blessed po aming bansa sa bansa ng Israel, Lord God. Kailangan po namin, Ama, na naman po yung tulong na kailangan ng Israel. Kailangan ko po, Lord, aming bansa, Lord God, ay makaabot ng tulong, Ama, sa bayang pinigil mo. Dahil, Lord, alang-alang sa COVID ng Panginoon, Lord God, na kami po'y maging blessing. Ito po ang desire namin na maging blessing kami sa inyo. Piniling bansa, Panginoon, sa iyong piniling lahi, Panginoon, alang-alang sa iyo, Lord Jesus. And I pray na for the next leaders, O God, na we pray for the next leader na aming bansa na maging bukas ang kanyang puso, Panginoon, upang maging blessing in every ways, O Lord, na magiging blessing ang Philippines sa bansang Pilipino, sa bansang Israel. And we pray, Lord God, at tulungan mo po, Lord God, ang bansang Pilipinas na patuloy na manilang, ang mga Christian ito na patuloy na pagpalain ng bansang Israel. Hindi lang naman sa prayer, kundi higit sa lahat, sa health and sciences, sa mga ways na kung saan mahina ang bansang Israel, ay doon naman maibigay ang tulong ng aming bansa sa bansang ito, because we are their brothers, O God, at kami po ay pinili mo, Panginoon, upang maging kapatid nila, O Lord. Salamat po, Lord. It's a prayer for Israel and for our country to be a blessing, Lord God, sa bansang ito. It's a prayer in Jesus' name. And we pray, Father God, for the number 4, we pray that the body of Christ worldwide would stand with Israel in her trying times. Yes, Father, we pray. Father, we pray, Lord God, may you have the body of Christ worldwide, O Lord, to be a blessing, Lord God. Help us, Lord God, that the body of Christ worldwide would stand, Lord God, in Israel, in praying, in interceding, Lord, in praying, and interceding and prevailing prayer for Israel. We pray to Lord po ang body of Christ, Lord God, worldwide, na ang aming allegiance, Lord God, will assure Israel that we are their brothers and we are for them, and we are not enemy, but we are for them in Christ because of our love for you, Lord Jesus. We pray, God, na may you, Lord, help the body of Christ worldwide, na yung allegiance nila sa Israel, Lord God, especially in these times, so Lord, na maraming dinadaanan ng Israel, na maraming gustong umaway sa kanila. We pray, Lord God, that the body of Christ will support Israel in every way, especially in prayers, especially in giving help, especially we will pray that the body of Christ will stand strong and pray for Israel. Thank you, Lord, this daily. And we pray for the different Christian churches and ministries in Israel. Lord, we pray for the different Christian churches of God and ministries in Israel. Ano po ngayon, Lord, we pray, Lord, na despite ang mga Christians sa ngayon, Lord God, merong one for Israel ministries, meron pong Friends of Israel ministries, at alam po namin ang lahat po ng mga ministries, Lord God, na nagdanais, Lord, na ma-evangelize, Panginoon, ang lahat ito, Panginoon, ang pinagmulan mo nang ikaw po'y nagkatawang tao, Lord Jesus. I pray you, Lord God, that the different churches and ministries, Lord God,
We pray, Lord, we wait in prayer for Israel, O God. And we pray, Lord, tulungan mo po ang mga ministries na to work hand in hand, Lord God, to all their brothers and sisters in Christ worldwide. And we pray, Father God, na tulungan mo po na lahat po ng mga Christian, Lord, all over the world ay mag-support, Panginoon, dito sa mga ministries na narito na sa loob ng Israel, so that yung goal nila, yung mission nila, yung vision nila, Panginoon, na ma-evangelize that all the Jew will be saved, that all the Jew, Lord God, will come to know you and accept you, Jesus, as their Lord God and Savior to them. That you will be the Messiah, Lord God. Dahil indeed, Lord, you are our Messiah. Okay, nagamitin mo po sila mightily, Lord God, lahat po ng mga ministers na to, Lord God, na ma-evangelize sa mga new generation, yung mga young, yung mga children ngayon, yung mga young adult, yung mga adult, and we pray, Lord, na lahat po ng tao, 9 million people dito sa Israel, yung born again, maging Christian. May you use that ng Christian organization na dito nasa loob ng Israel. Lord, we pray, Lord God, may you use them mightily, Lord God. May you be with them, God, so that yung vision nila, Lord God, yung goal nila, Lord, to evangelize the 9 million Jew, Lord God, will come into reality, Lord God. And this is all for your honor and glory. Lord, this is our prayer, Ama, sa basang ito, and we believe, Father, kayo ang Diyos, sumasagot sa aming panalangin, for you said in your word that whatsoever things we decide when we pray, we believe that we receive it and we shall have it. Lord, we trust in you, Lord God. And we believe, Father God, na ang will, Panginoon, ang mangyayari, Lord God, and your will, Panginoon, at silang lahat ay maliligtas. Ama, salamat, Lord God, because kayo ang aming Diyos na maasahan namin sa lahat ng sali ng aming buhay. At kayo ang aming Diyos na tumutugon sa aming panalangin. Lord, this is our prayer for the country of Israel. And we pray also, Lord God, Ama, let your shield of protection be upon them against their enemy, Lord God, na, Lord, your shield of protection, that you, Lord Jesus, is their shield, O God. Kayo po ang mag-iingat sa bansang ito because they are your people whom you love, Lord God. And we pray, Lord God, na yung po mga family ng namatayan na 45 na nangyari incident in Stampede, we pray for their loved ones, O God. We pray, O God, na may your love and comfort be upon them. May you be with them, O God, in this time of loss ang mga sa buhay. And we pray na pati na rin po, Lord, yung mga US citizen, ang kanilang pamilya, Lord, na nadamay o namatay dito sa Stampede and nangyari sa Meron Mount, Lord. We pray, Lord, na tulungan mo po na ang kanilang pamilya, Panginoon, ay sa'yo, ikaw po ang mag-comfort sa kanila, O Lord, in this time of their life, O God, and may you embrace them, Lord, with your love and assure them that you're in control, that you are God, and really care and love them so much. And we pray, Lord, help them, Lord, that the forgiveness ng kanilang puso, Panginoon, ay maghari sa kanilang buhay, O God. Tulungan ko, Lord God, na ang bansang ito ay patuloy na makilala sa iyo, Panginoon, at masagal na lahat sila ay maligtas na ang lahat ng mga pati ang kanilang mga leaders, so Lord, we pray na empower them and you give them the Prime Minister and all the leaders of Israel, this country, Lord, we pray, may you give them wisdom, may you be with them, O God, may you lead them, Lord God, may you help them, Lord, in their decision making, sa kapakanan ng taong bayan. And we pray, Lord, at ang kalooban mo lang ang nangyari, Lord God, sa bansang Israel. And for sure, your will, Lord, is good and for the best of the people of Israel. And this our prayer, Father God, and we believe, Lord, when we pray, we believe that we receive it and we shall have it.
It's our favor, Father God, in Jesus' name. And I believe in my heart, and I pray every sin in Jesus' name. Thank you, Lord, to you, Father God, for honor, glory, praise, and thanksgiving. It's our favor in Jesus' name. Amen, amen, amen.